Ngayon no, mga bossing, pumunta tayo doon sa lagay ni Yusek Cabral. Nako, eto, mga boss. No? Um, eto na, yung sa cellphone ho, mga bossing. Publiko ng Ombudsman ang laman Eto na po, yung sa cellphone, mga kababayan, doon kay Yusek Cabral. Eh di ba yun yung ayaw ibigay nung una? Yun yung talagang kailangan isuko. Pero parang, ewan ko kung bakit pinapangunahan nila ang alagad ng batas, kung bakit pinapangunahan nila etong mga mag-o-autopsy o mag-o-autopsiya. Hindi nila hayaan na bigyan ng laya yung mga mag-o-autopsiya para malaman kung ano po talaga ang mga nangyari o kung meron ba talagang tumegi dito kay Yusek Cabral. Eto na po. Isa sa publiko yung cellphone, no? Isa sa publiko yung cellphone ni Yusek Cabral ho, mga bossing. O, pakinggan natin yung balita ng Bilyonaryo News. isa sa publiko ng Ombudsman ang laman ng telepono ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer Claire Castro oras na matapos ang forensic examination sa cellphone ni Cabral. Dagdag ni Castro, ipinangako ng Ombudsman ang transparency sa investigasyon sa flood control scandal. Kasi mga kababayan, unang-una doon sa pagkamatay niya, madami pa din pong diskumpiyado na mga kapwa natin Pilipino. Madami pa din po yung mga hindi makapaniwala, no, na kapwa natin Pilipino. Kung talaga bang si Yusek Cabral yun. Merong mga nagsasabi, ngayon, ayan, sila Jay Sonsa, merong may mga ibinabalita, merong mga ibinablog na meron daw mga nakakita kay Yusek Cabral na nasa Europa. Sabi ni Jorge Edralin ulit, isa na tayo doon. Madami, 4, no, yung nakikita ko, mga bossing. Nagpakamatay, pinatay, na disgrasya, or buhay pa. No? Ulitin ko nagpakamatay, pinatay, na disgrasya, or buhay pa. At ito pong dalawa, ang iniisip ko, may posibleng resulta yung pinatay. Dahil meron pong mga malalaking mga tao, mga kababayan, na nandoon po sa kanyang Cabral files, no? Yung legit na Cabral files, yung mismong sa kanya, hindi yung nanggaling na kay Lebiste na meron na at alam natin na may mga pagdodoktor nang gagawin o ginawa. Di ba sino pa ba tatanggap doon sa ni Lebiste na alam nating may pagdodoktor na ginawa? May dagdag bawas na. Di ba? May mga tao na natatakot na maisiwalat at masabi yung kanilang pangalan na sila ay kasama doon sa Cabral files, yung totoo. At ito ang isang iniisip natin. No, napapaisip tuloy ako kung ito bang sila Leandro Lebiste ay may kaugnayan doon sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Bakit to? Sabi ko nga sa inyo, bakit hinintay pa na mamatay si Yusek Cabral bago nila ilabas, bago nila ipakita, bago nila ilathala yun pong Cabral files na sinasabi nila? Hindi kaya dahil natatakot sila na kapag kabuhay pa si Yusek Cabral, mayroong sabihin na, saglit, hindi totoo yung sinasabi mo. No? Mayroong kayong dinagdag na mga tao dyan na hindi naman dapat kabilang. Mayroong kayong mga taong binawas dyan na hindi naman dapat kabilang. Baka ho ganun, mga bossing. Kaya, mas pipiliin na patahimikin si Yusek Cabral. Isa lang po yan sa iniisip ng mga taong bayan. Baka may nagpapatay. Kasi sabi naman, sa medical legal o doon po sa autopsya, mga kababayan, wala daw hong nakita na kahit na anong foul play. Sabi naman natin, yung simpleng puwersa ng tulak ng ganon, hindi na ho lalabas yun at hindi na ho magkakapasa yun, mga boss chief amo sir. Diba, yung simpleng tulak ng ganon, hindi na ho lalabas sa medical legal na may pasa yun. Kasi nasa gilid
nandun mismo sa gutter eh. Di ba? Isa lang ho yan. Pangalawa, mga bossing, baka buhay pa si Yusek Cabral. Nga, lalo ngayon, meron tayong mga kababayan na nagsasabi, nakita na mataan. Oh, si Yusek Cabral sa Europa daw ho. Oh, hindi ho malabong mangyari. Na pagkatapos nung selfie, nung driver, sinadya yung pagsiselfie na yon upang sa ganun, ayun po, totoo po na nandoon talaga kami. No? Totoo po na talagang pumunta si Yusek Cabral at totoo po na si Yusek Cabral talaga yung nandoon na nahulog kasi nakapag-selfie kami. Paano pagka-selfie? Tapos tumempo, walang tao. Sabay sakay doon sa sasakyan. Sabay alis. Inihatid kung saan. No, sige po, paalam, mag-backdoor na po kayo. Tapos umarte na. Tapos meron na silang mga bangkay pala na nakahanda na ipamumuka at gagawin na si Yusek Cabral yun. Di ho ba mga kababayan? Madami po. Kaya masyadong ang taong bayan, masyado pong nabibilisan. Sabi ng mamamayang Pilipino, grabe naman. DNA isang araw. Otopsiya, ang bilis-bilis. May resulta na agad. Samantala, yung di umanong mga ninakaw, bilyon-bilyon. Tas ganun lang kabilis. So, tapos, kung pagbabasihan mo pa yung reaksyon ng mister, mga boss chipa mo, sir, matatawa ka na lang eh. Ayaw ipatopsiya. Parang walang pakialam na, oy, sige na, no, okay na yun. Hindi na gustong alamin o hindi na gustong ipahalungkat pa yung totoong nangyari doon sa kanyang misis. Di ba? Ang lalayo ho sa katotohanan ng mga reaksyon nila. Kaya madaming nag-iisip, baka hindi pa patay yan. Baka yan nag-backdoor lang. Tapos pagka-backdoor, tapos palalabasin nila, patay na. Para sa ganon, okay na. Klaro na lahat, linis na lahat. Patay na si Cabral, wala nang makukulong na Yusek Cabral. Diba? Ganon yung naiisip ng marami. Tuloy. Na kinasangkutan ng ilang opisyal ng DPWH, mga mambabatas at pribadong kontraktor. Nahulog umano sa bangin sa Tuba Benguet si Cabral noong December 19. Isinuko ng DPWH ang kanyang mga gadget sa ombudsman. Yan na. Pagka nabisto, nandun yung mga pangalan, no? Nila, baka sila Barsaga, baka sila Lebiste, no? Kaya, pagpasensyaan nyo na po, hindi natin malayong isipin na baka sila Lebiste, may kinalaman dyan. Kasi timing na timing naman talaga yung paglalabas, mga bossing,